Kapag may problema ang bayan, sino ba ang pwedeng sumbungan? Edic Piano, Tet Marsan, ine-expose ang mga kalokohan. Hindi rubber stamp ang sanggunian, hindi dapat nadadaan sa pera-perahan. Ang mga konsehal ay may paninindigan, hindi sunod-sunuran. Sa mayor lang. Trabaho ng City Council ay pag-aralan, busisiin labanan ng kalokohan ng mga opisyal na nagmamalabis sa bayan ng Olongapo na ngayon naginagpis. Hawak natin ang pag-asa, makakatuwang natin sila. Sino yan? Hawak natin ang pag-asa, makakatuwang natin sila. Dito sa Sangguniang Monitor, Sangguniang Monitor, Sangguniang Sa programang to hindi kinukurtinahan ang mga kanser ng ating lipunan. Konsehal Edic Piano, Konsehal Tet Marsan, ang natitirang oposisyon sa sangguniang Tet Marsan, kakampi ng kabataan. Siya ang nagsilbing isang huwaran. Edic Piano, tagaangat ng sining at tutura. Sa lungsod sana ikaw ay magising, imulat ang iyong mga mata. Sila ang mga kagawad na ating pag-asa. Dito sa lungsod ng Olongapo hindi ubra ang kalokohan sa ating gobyerno. Hanggang silang dalawa ay nakaupo, asahan mong may asenso at pagbabago. Sa sangguniang Monitor ay makinig kayo. Buong Olongapo, magkaisa na tayo. Hawak natin ang pag-asa, makakatuwang natin sila. Sino yan? Hawak natin ang pag-asa, makakatuwang natin sila. Dito sa Sangguniang Monitor, 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 Sangguniang Monitor. Friendship Edic Piano, Friendship Tet Marsan. Friendship Edic Piano, Friendship Tet Marsan. Dito sa Sangguniang Monitor, 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 Sangguniang Hello, magandang umaga po, Olongapo. Maulan na umaga sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Ayan, bukod sa talagang binabaha ang karamihan sa mga kalya natin dito sa lungsod ng Olongapo, ay umaapaw din ang mga basura. Kanina ilang trash bins ang nakita natin habang papunta tayo dito, na talaga na bang nag-uumapaw ang mga basura. Kaya panawagan natin sa ESMO na please hakutin na po ang mga basura, no? Dahil yung iba dyan mahigit na 1 linggo na hindi nahahakot ang mga basura, kaya nag-uumapaw ang trash bins at nagkalat ang basura. At ngayon pa naman na tumaas ang mga tubig dahil sa walang tigil na ulan, ay ayan po, lalong nagkalat ang mga basura. And speaking of ulan, paghandaan po natin dahil ang sinasabi, bukod sa pinakamalakas ang bagsak ng ulan kahapon at ngayon, ay sa Sunday daw po ay magiging malakas. Ito po ay base sa mga nabasa natin sa mga weather report ng Pag-asa at ng iba pang mga links, no, sa internet, no, na nag-uulat ng mga reports, na weather reports. Kaya mag-ingat po tayo, maghanda po tayo, dahil ayan naman po, bukod sa sinasabi na kasi
ng ating mayor, no, na naghukay, pinagmamalaki nila, naghukay ng mga ilog, naghukay ng mga drainage. Pero ayan, at kagabi lalo na, no, talagang yung mga taong bayan, yung mga kababayan natin dito sa lungsod ng Olongapo, yung mga kabataan personally nakita ko na talagang wala silang masakyan at talagang naglalakad na basang-basa, pati yung mga bag nila na galing ng eskwelahan ay talagang basang-basa. At kawawa naman ang ating mga mamamayan kasi nga talagang todo ang buhos ng ulan kagabi, no, hanggang madaling araw at kaninang umaga, no. Kaya nga nag-announce na ang ating city mayor kagabi pa lang na walang pasok sa lahat ng level sa eskwelahan ngayong araw na ito ng Biyernes, at pati yung ating mga opisina sa City Hall at maging sa SBMA ay nag-announce na rin na wala na ring pasok, pera lang doon sa mga kailangan talagang mga opisina na kailangan nandoon sila, no, umulan man, bumaha man, bumagyo man, ay kailangan nandoon, may skeletal force, no, na kailangan umagapay at tumutok sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan dito sa lungsod ng Olongapo. So ayan po, mag-ingat tayo, no? Yun ngayong ulat. Hanggang Sunday po ang malakas na pagbuhos ng ulan na magaganap dito sa Olongapo, Zambales. So medyo nagtataka lang tayo, no, doon sa paboritong link ng nasa kabilang panig. Pag sinabi ko sa kabilang panig, yung sa panig ni Paulino, at pag sinabi naman nilang nasa kabilang panig ay yung pong panig namin, hindi po walang mga post, no, sa Facebook na binabaha na ang Olongapo. Kasi nga naman, dahil noon, alam naman natin na sinasabi nila na hindi naman daw nangako ang Mayor Paulino na babahain o hindi na babahain ang lungsod ng Olongapo. Pero alam niyo po kasi nung 2014, nung umattend tayo ng Foundation Day ng Gordon College, ay narinig natin mismo, no, na sinasabi doon, umakyat ng entablado ng stage si Mayor Paulino at sinasabi niya, no, sumisigaw pa siya doon sa mga kabataan. O sino pang binabaha dito? Sino pang binabaha dito? O binabaha pa ba kayo? Parang ganoon yung kanyang pagkasabi, no, sa harapan ng mga estudyante ng Gordon College. At nandoon po ako, no, na sinasabi niya, binabaha pa ba kayo? Nagpahukay na tayo ng ilog, na tayo, etc., etc. Pero ayan po, mga ilang araw na rin ang nakakalipas ay nakita natin konting ulan lang ay binabaha na po ang lungsod ng Olongapo. At malaking dahilan yan ay yung mga barado nating mga kanal, no, yung mga drainage natin. Actually, yung ibang pinagawang daan ng ating pamalaang panglunsod, no, ay ginawa muna yung daan na hindi ginagawa ang drainage. Yun naman yung nakita nating diferensya nung panahon ni Mayor Bong Gordon. Si Mayor Bong talaga hindi siya papayag na gagawin na lang basta-basta yung mga daan na hindi muna inaayos yung drainage. Yun yung parati niyang sinasabi. Bakit tayo gagawa ng mga daan kung hindi naman natin aayusin muna yung drainage? So magkasunod yan, no? Kumbaga sa combo yan, no? Yung pag-aayos ng drainage muna at pagkatapos pag-aayos ng ating kalsada, pagsesemento ng ating kalsada. Pero unfortunately, ito pong pamahalaan ni Mayor Paulino, lalong-lalo na po nung campaign period, no? Nakita natin kung ilang daan, no, yung pinagawa nila, yung iba hindi pa ipinadaan sa proper bidding, no? Sa City Hall, at ginagawa na lang, at yung iba nga nabitin patuloy yung pagpapagawa, like yung sa Long Road sa Gordon Heights, no, ay nabitin yung pagpapagawa dyan kasi nga hindi naman dumaan sa proper procedure, at nag-pull out na rin mismo yung contractor dyan dahil nga nasabihan ng COA na hindi pa, parang in-announce na o ginagawa na o sinimula na ang paggawa ng Long Road na hindi pa nai-schedule yung bidding. Ganun po yung nangyari dyan. Kaya nahinto po at hanggang ngayon ay hindi pa po ata natutuloy, at mas lalong hindi matutuloy yan kung ganito po ang panahon, no, na talagang malakas ang ulan. At karamihan nga
base po sa mga report sa Facebook, nakikita natin yung mga picture na in-upload sa Facebook, yung mga post ng ating taong bayan, no, yung iba yung bahay nila pinasok na talaga ng baha, yung iba kagabi walang masakyan, basang-basa, no, lumusong sa baha, lumusong sa lakas ng buhos ng ulan. Yan po yung nangyari kagabi. At kahapon din ay ayan, biglang segue tayo. Kahapon din ay nagkaroon na ng inaugural session ang bagong sangguniang panglungsod ng Olongapo sa pamumuno ng ating bagong Vice Mayor na si Jong Cortez, no? So kahapon yung aming inaugural session, 3 items yung naipapasa, no? At yung dalawa doon, yung dalawa sa first reading na dumaan sa proper procedure ay ating pong inaprubahan, pero yung isang inergent nila na sa first reading pa lang pero inergent nila at pina-approve ay hindi po tayo bumoto ng yes, bumoto tayo ng no doon po sa ordinansa na magpapasara di umano ng long road, yung daan, yung Old Hospital Road, Old Hospital Road papunta doon sa Elicanio Bridge, no? Ang unang tanong natin sa kanila, bakit ngayon lang kayo gumagawa ng ganitong ordinansa? O actually, ang sabi ko, bakit kailangan pa ng ordinansa? Matagal nang sarado yang Old Hospital Road at binigyan nyo pa ng fencing permit diyan yung isang nagngangalang Prinsipe Dizon, no? Ang sinasabi nila, hindi naman daw pala sarado, no? Sabi nila, sasamahan ka pa namin. Sabi ni Kagawad Atienza sa akin, sasamahan ka pa namin, Kagawad Edic, na yung sa Elicanio Bridge ay hindi sarado, na may daanan pa doon. Sabi ko, ang hindi pa sarado talaga yung bridge, no, yung tulay doon sa Elicanio, pero yung doon, yung mismong kung saan yung daan sa harapan ng Convention Center at ng City Museum ay matagal na pong sarado yan. Ang sinasabi nila, nadadaanan naman daw. Meron nga silang ginawang parang iskinita na lang. Nako, may mga report pa, may mga ulat pa yan noon, may mga estudyante na snatch doon at natatakot dumaan doon, lalo na paggabi na, kasi ang liit-liit na lang ng iskinita na inilaan nila para madaanan doon. Pero yun yung sinasabi natin, matagal nang sarado yan, binigyan nyo pa ng fencing permit dyan si Prinsipe Dizon, so bakit ngayon ay gagawan nyo ng ordinansa? Ang sinabi nga, buti naman, no, inamin ni Vice Mayor Jong Cortez na tinatama lang daw po nila ang mali. So, ayun naman yung magandang nangyari doon. So, inaamin nila na nagkamali sila kasi matagal ko na pong pinagsisigawan na illegal yung ginawang pagbabakod dyan po sa may Convention Center at City Museum, dahil yun po ay hindi dumaan sa sangguniang panglungsod ng Olongapo. At ngayon, after so many months, no, ay ayan, ginagawa nila ng ordinansa at ang sinasabi, tinatama nila ang mali. Well, ayan na po, kayo na po ang bahalang maghusga doon, pero yung ordinansa na yan ay hindi po tayo bumoto kasi nakikita natin na marami talagang mali. At sa pangalawa, alam naman po natin na meron nang nakahain na kaso, no, sa ombudsman. Si mismong Senator Dick Gordon ang naghain ng kaso tungkol diyan sa Marikit, no, sa pagpaparenta nila o lease ng Marikit Complex, no? At meron din kaming naka-pending ngayon, mandamos, no, injunction, temporary restraining order ang hinihingi namin, no, diyan sa pagbabaklas ng mga structures diyan sa Marikit Complex, no. So naka-pending po 'yan sa court at dapat kapag injunction, mabilis po 'yan dapat dinidesisyonan. So any moment, no, ay magkakaroon ng resolution diyan ang ating judge. Kaya ang sinasabi ko sa kanila, parang mali yung timing, no, ng ordinansa nilang yan. Kaya po tayo bumoto ng no. Ayan po, pagkatapos nga ng halos alas 7 na yon ng matapos ang aming session, dahil mahaba yung mga speeches, binigyan ng pagkakataon na magsalita, hindi lang parang welcome remarks ang ating bagong Vice Mayor Jong Cortez, binigyan din ng pagkakataon na magsalita ang ating City Mayor Roland Paulino. Pagkatapos binigyan ng resolution of commendation si Kagawad
Ellen Dabu dahil three-termer councilor, no? Natapos na po ang kanyang termino at binigyan din ng commendation si Vice Rodel Cerezo, Vice Mayor Rodel, former Vice Mayor Rodel Cerezo dahil nga sa kanyang serbisyo bilang konsehal din at bilang Vice Mayor. At tinanong nga natin bakit walang commendation ang two-termer councilor natin at nag-number 1 pa nung nakaraang sanggunian na si Kagawad Tet Marsan. Ang sinasabi nila noon daw last session na kung saan ako ay officially naka-leave, no? Official po yan, business leave po yan. Oh. Dahil po tayo may imbitasyon sa People's Summit doon sa UP Diliman. Kaya po tayo lumiban sa session, yung last session natin. Ang sinasabi nila, ang napag-usapan daw doon ay si Kagawad Winnie Ortiz ang gagawa ng resolusyon kay Ellen Dabu, si then Kagawad John Cortez ang gagawa ng resolution kay Vice Mayor Cerezo, at yun daw kay Kagawad Tet Marzan ay ako daw po ang gagawa ng draft o magsusulat ng draft sa resolution na yon. Pero ang sinabi ko sa kanila, I was not officially informed. No, wala pong nag-inform sa akin sa sanggunian na ako ang gagawa ng resolution. Pero actually, pwede pa naman pong ihabol yan. Kaya po, nagda-draft na po kami ngayon ng isang akmang resolution para po naman sa ating friendship, sa ating, alam ko naman, mahal na mahal ng taong bayan, ang number 1 city councilor, no, last sanggunian, na si Kagawad Tet Marsan. Ayan po yung mga nangyari. At sa national scene naman, ayan, no, naglabasan na po yung mga pinangalanan na ni Presidente Duterte, yung mga general, no, ng police, no, at pinangalanan niya na sangkot sa droga, at yung mga ilang drug lords ay nakapangalan na rin. Ayan, at talagang bilib na bilib tayo sa ating bagong presidente dahil talagang may political will, matigas, firm, resolute, no, yung kanyang paninindigan, no, laban sa korupsyon, laban sa droga, sa pagsasaayos ng ating peace and order at sa good governance, no, pati po yung FOI, Freedom of Information Bill, FOI bill, no, ay pinamamadali na rin. At yan po ay saludong-saludo tayo dahil yan po ay advocacy din natin, yung FOI bill na gusto nating maipasa na yan. Nang sa gayon, yung mga kontrata na pinapasok ng ating mga local chief executives ay nababasa po at napag-aaralan at pwedeng gamitin, no, sa kung anumang paraan, no, impormasyon man at kung ano pa man yung mga documents na kailangan malaman din ng taong bayan. So suportado po natin, no, so far so good, no, ang ating bagong presidente na si Digong Duterte. At suportado po natin yan. Pati po ang mga Makabayan Group ay suportado sa ngayon ang ating President Duterte, at lahat po tayo ay sumuporta dahil nakikita naman natin talaga yung mga gusto niyang mangyari at yung gustong mangyari, yung pa yung sinasabi natin noong palang campaign period, kung ano ang gusto ng masa, yun din ang gustong gawin ni Digong Duterte, no. Kaya nakikita natin ngayon yung kanyang all-out war, no, against sa droga, no, laban sa droga ay kitang-kita natin ngayon. So magpatuloy lang 'yan, no. Sinabi na si President Obama pa mismo ang nagsabi na tiyak ang pag-unlad ng Pilipinas, no. May ganun siyang paniniyak, no, sa pamumuno ng ating bagong presidente na si Digong Duterte. So ayan po ang mga nangyayari. Sa susunod na Huwebes, i-guest po natin ang ilang miyembro ng ating kapulisan. So abangan nyo po yung aming programa. Hopefully makasama na natin. Baka nahirapan silang pumasok ngayon dahil maulan. Ang ating co-host na si Jonathan De Castro at si Kenneth Salvatus at ang ating friendship Tet Marzan ay makasama natin sa darating na
Martes. So ito po ang inyong kagawad, ang inyong konsehal, ang inyong friendship, Edic Piano, na nagsasabi pong good skills and Godspeed Olonga po. Mag-ingat po tayong lahat dahil sa pagbuhos ng matinding ulan. Mag-ingat po tayo hanggang Sunday po yan. No, pag-ingatan po natin at mag-prepare po tayong lahat. God bless Olonga po. Maraming salamat po. Ito po ang Sanggunian Monitor.